Nakaranas ka na ba ng hindi may paliwanag na panginginig ng katawan habang nasa loob ng isang madilim na silid at bigla mong naramdaman ang titig ng isang lumang manika sa iyo? Mayroong terminolohiya sa psikolohiya na tinatawag na uncanny, isang lugar kung saan ang mga bagay na gumagaya sa anyo ng tao ay hindi na nagiging kahanga-hanga, kundi nakakatakot. Ngunit sa kaso ni Pinocchio, ang lagim ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Lahat tayo ay lumoki sa matamis na imehe ng Disney, isang mabait na manikang kahoy, isang matalinong kulidlig, at isang aso na diwata na nagtutupad ng mga pangarap. Ngunit kailangan kitang babalaan. Ang bersyong iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang ibubunyag ko sa iyo ngayon ay ang nakatagong kasaysayan ng isang nakapangilabot na discover sa mga buro ng Tuscany, Italy. Isang lihim na ibinaon sa loob ng maraming siglo na nagpapatunay na ang pagtatangkang buhayin ang isang bagay na walang buhay ay nag-iwan ng bakas ng dugo, kabaliwan, at isang desperasyong pilit na binura ng kasaysayan. Himanda ka, dahil pagkatapos ng videong ito, ang mahabang ilong ni Pinocchio ay hindi na magiging tanda ng simpleng pagsisinungaling, kundi isang paalala ng isang madilim na sakripisyo. Isipin mo ang Italia noong ika-19 na siglo. Si Carlo Collodi, ang manunulat na kilala ng mundo, ay naglalakad sa mga maalumigmig na kalsada ng Florence, ngunit ang kanyang isipan ay hindi nakatuon sa mga kwentong pambata. Siya ay nahumaling sa isang confidential na ulat mula sa isang matandang arkeologo tungkol sa paglapastangan sa isang sinaunang libingang Etruscan. Ang natagpuan nila sa loob ay hindi ginto o alahas. Ito ay isang bagay na humahamon sa medisina at lohika ng panahong iyon, ang kalanse ng isang maliit na bata. Ngunit ang bawat buto nito ay maingat na pinalitan ng mga ukit na kahoy ng puno ng pino. Hindi ito isang laruan. Ito ay isang desperadong pagtatangka ng isang magulang na muling mabuo ang anak na kinuha ng salot. Ito ang tunay na binhi ni Pinocchio. Isang kwento na hindi nagsimula sa mahika, kundi sa pihati ng isang ama na tumangging tanggapin ang katahimikan ng kamatayan. Ang totoong Geppetto ay hindi ang masayahing karpintero na nakita natin sa mga cartoon. Siya ay isang lalaking durog ang pagkatao, naninirahan sa gilid ng katinuan sa isang malungkot na talyer na amoy dekta at pihati. Matapos mawala ang kanyang pamilya sa isang malupit na sakit, ibinukod niya ang kanyang sarili sa mundo. Sa kanyang talyer, hindi siya gumagawa ng mga puppet para sa aliwan. Gumagawa siya ng mga alaala upang punan ang kawalan sa kanyang kaluluwa. Sinasabi ng mga lumang ulat na nakatagpo siya ng isang blok na kahoy na kinuha mula sa isang puno na tumubo mismo sa ibabaw ng isang nakalimutang sementeryo. Sa mga lupaing iyon, pinaniniwalaan na ang mga ugat ng mga sinaunang puno ay kumakain ng mga kaluluwa ng mga hindi makaalis sa mundong ito. Nang tumama ang unang pait ni Geppetto sa kahoy, ang blok ay hindi lamang nabitok.
Naglabas ito ng isang mahabang daing. Isang matinis na tunog, tila iyak ng isang batang nakakulong sa isang bangungot ng hibla at degta. Sa halip na matakot, nakaramdam si Geppetto ng isang may sakit na pag-asa. Naniniwala siya na ang kanyang anak ay nandoon, sa loob ng malamig na kahoy na iyon. Mula sa sandaling iyon, bawat bahagi na kanyang inukit ay tila humihigop sa kanyang sariling lakas. Habang ang manika ay nagkakaroon ng anyong tao, si Geppetto ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang mga kamay ay nagiging kasing aspalto ng balat ng puno, habang ang balat ni Pinocchio ay nagiging malambot at mainit sa bawat hawak. Alam ni Collodi ang madilim na detalyeng ito. Sa orihinal na manuskrito, si Pinocchio ay hindi isang bayani. Siya ay isang malupit at makasariling nilalang na nagdurusa dahil hindi niya alam kung sino talaga siya. Isa siyang alingaungaw ng isang buhay na pinutol ng marahas. Bakit ba lumalaki ang ilong sa tuwing nagsisinungaling? Ang sinaunang discover sa Tuscany ay nagpapahiwatig ng isang mas biolohikal at madilim na dahilan. Sa mga ipinagbabawal na ritual ng pagkabuhay muli, ang pagsisinungaling ay itinuturing na gasolina upang mapanatili ang ilusyon ng buhay. Upang ang isang patay na bagay ay magmukhang buhay, kailangan nitong panindigan ang isang patuloy na kasinungalingan laban sa mga batas ng kalikasan. Sa tuwing itinatanggi ng manika ang kanyang pagiging kahoy, ang sinaunang puno sa loob niya ay sinusubukang bawiin ang kanyang espesyo. Ang mahabang ilong ay hindi parusa. Ito ay ang hindi mapigil at marahas na paglaki ng isang isinumpang binhi. Ang kahoy ay sinusubukan lamang na maging puno muli. Sinisira ang artificial na balat na ginawa ni Geppetto. Ang natuklasan sa libingan ay nagpakita rin ng mas malalim na lagim. Ang batang kahoy ay may mga gears at mekanismo sa loob ng kanyang mga bias. Ngunit ang pinakanakakaiba ay ang mga organiko o buhay na bahagi na natagpuan sa mga dugtungan ng kahoy. Ipinapahiwatig ng mga pagsusuri na ang totoong dugo ay ginamit bilang pampadulas sa mga bahaging iyon. Ginawang kwentong pambata ni Collodi ang teknikal na lagim na ito, ngunit tiniyak niyang mag-iwan ng mga bakas ng pagdurusa sa bawat kabanata. Sa orihinal na aklat, tinatay ni Pinocchio ang kuliglig sa simula pa lamang ng kwento. Bakit? Dahil ang kuliglig ang kumakatawan sa konsensya ng tao na hindi matanggap ng manika. Wala siyang kaluluwa ng bata. Ang mayroon siya ay isang konsensya ng halaman, metiyaga, malamig, at hindi na mamatay. Inaganda natin ang kwento ni Geppetto sa loob ng balyena. Ngunit ang orihinal na kwento ay tungkol sa ganap na pag-iisa. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, naniniwala si Geppetto na ang manika ay kinakausap siya sa kalaliman ng gabi. Sinasabi ng mga kapitbahay na ang karpintero ay magdamag na nakikipag-usap sa isang bagay na hindi gumagalaw, habang ang manika ay tila nagbabago ng posisyon kapag walang nakatingin.
Ipinakita ng Discover na sa ilalim ng particular na liwanag, ang mga hibla ng kahoy na iyon ay tumitibok na tila may puso. Tila ang dugo na nawala kay Geppetto sa bawat sugat habang nagtatrabaho ay ininom ng nilalang na ito. Ngayon, kapag bumibisita tayo sa mga muso sa Italia, kung minsan ay nakakakita tayo ng mga ex-votos, mga manikang kahoy na iniwan ng mga magulang na nawalan ng anak. Ang kanilang mga titig ay nakapako at ang kanilang presensya ay tila may dalang pihati ng maraming siglo. Ang natagpuan ni Collodi sa arkeolohiya ay ang mapanganib na hangganan sa pagitan ng pagmamahal ng ama at espiritual na pagkahumaling sa kamatayan. Gumawa siya ng isang batang gustong maging totoo upang makayanan natin ang idea na ang nawala ay hindi na babalik sa perehong anyo. Ang bumabalik ay iba na. Ang bumabalik ay gawa sa kahoy, sa mga lihim, at sa pighati na hindi sana ginising. Si Pinocchio ay isang monumento sa ating kawalan ng kakayahang tanggapin ang wakas. Ang nakapangilabot na Discover ay hindi patunay ng mahika, kundi patunay ng ating kabaliwan. Ang manikang naglalakad at nagsasalita ay ang materialisasyon ng ating pagnanais na ang kamatayan ay isang kasinungalingan lamang na kayang bawiin kung tayo ay magdurusa ng sapat. Ngunit, gaya ng ilong na lumalaki at sumisira sa mukha, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan. Kung pipikit ka sa katahimikan ng iyong silid at maririnig mo ang lagutok ng tuyong kahoy sa gabi, baka marinig mo rin ang narinig ni Geppetto, ang ritmikong tibok ng puso ng isang bagay na hindi dapat nagkaroon nito. Ngunit ngayon, dahil sa ating sakit, ay humihingi ng lugar sa mundo ng mga buhay.